In this video, pag-uusapan natin yung laging sinichill or laging pinag-uusapan ni Jihoz. Si Jihoz, siya yung face or yung brand ng Axie Infinity during pandemic. Yes, until now, siya pa rin ang behind sa Axie Infinity, siya pa rin behind sa Ronin, siya pa rin yung face ng Axie Infinity. So kung fina-follow niyo siya sa X or sa Twitter, mapapansin mo, meron siya laging sinichill na game under Ronin. So under sa kanya, no? Ewan ko kung nag-invest ba siya doon or hindi, pero naglalaro din siya doon. So ako, na-curious ako, tinry ko din siya. Dito, malalaman natin sa video to kung profitable ba, worth it ba mag-invest dito sa game na to. So ano ba tawag dito sa game na to? Ang tawag sa game na to is Grand Arena. So it's a ideal game na parang fantasy. If familiar kayo sa mga NBA, NFL, or baseball fantasy, parang ganun lang din siya. So bibili ka ng packs, hopefully may makuha ka mga legendary, rare na Mokis tawag sa mga characters. And then, kailangan marami kang Mokis eh. So, bubuo ka ng isang team mo, then ipaglalaban mo siya sa mga tournaments kung saan meron kang chance manalo ng USDC. And right now, meron silang incentives kung saan this season, meron silang $1 million na prize pool. Basta ma-hit mo yung certain requirements nila, then pasok ka na doon. So, at the end of the season, meron kang share doon sa pool na yun. So, ang question is, worth it ba ang laruin to? So papakita muna sa inyo yung gameplay at yung mismong website nila. So bago ko ipapakita, make sure huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Malaking tulong yun sa akin. Okay, so paano ba ang manalo dito or paano ba mag-profit kumita dito sa Grand Arena? First of all, hindi ko ini-endorse tong game nito. Hindi ako binayaran, hindi po ito sponsored. Nakita ko lang madalas pinapost si Jihoz. So na-curious ako, na kung laruin kung talagang profitable ba. Kasi pinapost niya lagi, nanalo siya sa tournament, ito yung mga certain amount na nakukuha niya. So na-curious ako, tinay ko rin siya. So here, paano ba mag-start dito? So, kailangan mo munang bumili, like I said earlier, kailangan bumili ng mga packs. Magkano yung mga packs? So, iba-iba yan. Iba-iba yung presyo. Mapapansin mo, may standard, skin bundle, lucky bundle. So, mas mahal na packs na binibili mo, mas malaki chance mo makakuha ng mga legendary cards. So, syempre, mas mahal din yan. Like, for example, itong isang pack ng lucky pack, which is yung pinakamahal nilang pack, is worth 1,500. Ano ang tawag sa points ito? Gems. So magkano ba ang isang 1,500? So 1,500 is equals to, search natin, 15 USDC. So for every 100 gems is equals to 1 USDC. So kailangan mo gumastos ng $15 para makabili ng isang pack. Sa isang pack, ilan ba makukuha mong cards? So here makikita mo, sa lucky pack makakuha ng 5 cards per pack. 5 cards per pack lang. Kaya mo na ba mag-start mag-compete or pumasok sa mga tournaments with 5 cards? Hindi, no? Kasi nga, by chance din tong 5 cards na to, hindi mo alam. May rare, may common, may epic, may legendary. Kasi sa tournament dito, may mga certain requirements bago makapasok sa tournament. Like for example, itong tournament to ay para lang sa mga merong legendary cards. Makapag-setup ka lang ng sarili mong team through legendary cards lang pwede mong gamitin. Parang ganon. Meron din tayong tournaments na for common lang. Lahat ng common cards lang pwedeng sumali doon. So papakita ko sa inyo yung mga cards ko. So here are my cards. So meron tayong makikita mo silver, green, blue, meron din tayong parang ruby or purple. So purple is yung epic, green is yung rare, and silver is yung common. And then meron tayong mga scheme cards. Parang ano yan eh, special effect para sa team mo, parang passive abilities nila na pwede mong ilagay. So mapapansin mo, marami na rin akong nakuhang cards kasi 120 cards yung total, binili ko kasi yung bundle. Pero pagpapasok na tayo sa mga contest, ito yung mga tournaments na sinasabi ko sa inyo na kailangan mong pasukan. Kumbaga, meron ka na sariling fantasy team, ipapasok mo yung fantasy team sa mga tournaments and hoping na manalo ka. So here mapapansin mo, marami tayong pwedeng pasukan na tournaments, and majority, like 90%, 95% ng tournaments ay may entry fee. Mapapansin mo, meron tayong 1,000 gems, 2,000 gems, and for as low as 100 gems, pwede ka makapasok sa tournaments. 100 gems, again, is equals to 1 USDC. Kailangan mo magbayad ng 1 USDC para makapasok dito sa tournament na to. Sa tournament na to, like as an example, basic cards lang pwede mong pasukan. So, itong mga silver cards ko. So, magbubuo ka ng teams. So, bawat Mokis tawag din sa mga characters, may iba-ibang stats, may iba-ibang mga abilities, mga scores. So, mag-experiment ka
kukuha ka ng lineups kung maganda ba yung composition nila. So mag-experiment ka. May iba-iba silang mga positions, mga ganyan. See? Sa scheme naman, ito yung sinasabi kong passive ability kung saan pipili ka ng card na tingin mong babagay sa kanilang apat or magko-complement sa kanila. So once nakabuka na, like again, try natin magpasok ngayon, no? So at least meron pa akong 200 gems, no? Pwede pa akong makapasok. So enter lang tayo na line-up, magbabayad ako ng gems. First place lang ba ako makakuha ng itong $350? Hindi, no? Top 20 players ay maghahati-hati sa $350. So meron tayong mga iba-ibang rules, no, sa tournaments. Itong 1,000 gems na requirements, 10 USDC entry fee. Mas mataas yung entry fee, mapapansin mo, mas mataas din yung prize pool. Ayan. Pero iba namang rules yan, hindi na 20%, no? Top half is double, bottom half gets nothing. So, ayun yung risk mo. So, nagbabayad ka ng entrance fee without na may chance ka lang manalo, no? Most of the time, mapapansin mo, papakita ko sa inyo yung mga contest na sinalihan ko before. Dito na malaman kung profitable ba, no? So, out of more than 20 games, no? 2 beses lang ako umabot sa top 20%. Like this one, so umabot ako, pang 8 ako, nakakuha ako ng $4. Ang pinasukan kong gems dito, siguro I think 100 or 200 gems or 2 USDC. So nag-profit ako dito sa game na to. So nanalo ako $4.38. Pero kung i-check mo naman, majority ng mga pinasukan kong tournaments ay talo. So parang nababawi lang din, no? Yung panalo ko, ginagamit ko lang din siya sa pagbayad sa mga entry fees. Pansin mo. So 2 beses pa lang ako so far nanalo sa tournaments na pinasukan ko. Itong 4.38 at itong 4.30. So paano ba ako nananalo sa mga tournaments? Again, dun papasok yung composition ng lineups mo, yung fantasy team mo, at yung skin card na ipapasok mo dito. So bawat games, meron niyang live stream. So bigyan ko kayo ng example, panoorin natin to like ayan. So it's all AI. Sarili sila gumagalaw. Idle game lang siya. Ayan, papanoorin mo lang. Pero ako, hindi ko naman pinapanood to. Sasali ako sa tournament. Then the next day, titignan ko na lang kung panalo ba ako or hindi. Here's my honest review. I feel like itong Grand Arena, it's a pay to win. Mahirap manalo kung bumibili ka lang ng itong standard bundle, skin bundle. If gusto mo talagang maging profitable sa game na to, kailangan mo talagang gumastos. Parang feel mo required kang bumili ng mga legendary, itong big lucky bundle, yung pinakamahal nilang bundle. Kasi karamihan sa mga tournaments na binubuksan dito, mapapansin mo nakalagay open, di ba? Ano ibig sabihin ng open? Ibig sabihin free for all 'yan, no? Pwede ka maglagay ng common, rare, epic, legendary. So it's an open tournament. So kung wala kang legendary, wala kang epic, puro common, rare lang yung cards mo, tapos makikipag-compete ka sa mga cards na merong legendary, sa mga naggumastos, ito yung mga whales, yan, ito yung mga whales sa mga games, no? Isipin mo, free-to-play user ka, as an example lang sa mga online games, no? Free-to-play user ka, papasok ka sa tournament, kalaban mo yung mga players na whales, yung mga talagang gumagastos, so may extra power sila, meron silang malaking advantage sa'yo. Paano ka mananalo sa tournament kung bulok yung cards na pinapasukan mo, di ba? Tapos magbabayad ka ng 3 USDC para makapasok sa tournament to. So medyo malaki ang disadvantage mo dito sa game na to kung hindi ka gagastos ng malaki. Right? So ako, mapapansin mo gumastos ako ng $120, hindi siya profitable. In my opinion, kailangan mo talagang bumili. Kung maglalaro ka nito, kailangan all out ka. No, kung gusto mo talagang may chance, malaki chance mong kumita dito, kailangan all out ka. Bumili ka ng mga legendary, damihan mo yung legendary mong cards. Para dyan, pagpapasok sa tournaments, mas malaki chance mong manalo. Kasi nga, itong mga tournaments na ito, may bayad yan. May entry fee yan. So, ano ang conclusion ko sa Grand Arena? Knowing the Filipino market, lalo during Axie days kung saan mas majority sa mga players dito sa Pilipinas ay scholars. Ilan lang ang managers. Ibig sabihin nun is mas maraming taong hindi afford gumastos or magkaroon ng capital para mag-invest. So, kung isa ka sa mga doon, gusto maging scholar kaysa maging manager, then hindi ko ma-recommend tong Grand Arena. Kasi nga, dito sa Grand Arena, it's like a pay to win, no?
mahirap eh. Hindi ka makakapalag sa mga whales dito eh. Pero kung isa kang manager, meron kang capital, kaya mo namang gumastos ng maybe, let's say, more than 15,000 pesos or more than 12,000 pesos. At least kaya mo bumili ng 2 legendary na bundle. Then, I guess, may chance kang mag-profit dito. Karamihan sa mga contest na sinasaling ko ay medyo balance lang. Like, tournaments na pang commons lang pwede or mga rares lang pwede. But as you can see, mahirap pa rin manalo. And iilan lang yung tournaments na merong garon. Karamihan sa mga tournaments ay open tournaments or puro epic only or puro mga legendary only. Hindi araw-araw merong tournaments na pang commons lang pwede or pang rares lang pwede. Bihira, no? Maybe every other day, hindi siya every day. And may entry fee pa. So kung maliit lang yung capital mo at di mo ma-figure out yung composition na gusto mo or composition na kung saan mas malaki chance mo manalo, masusunog pera mo sa mga entry fees. Alright? So itong game na to, hindi siya para sa mga maliliit lang ang capital. Kailangan mo ng malaking capital and wala pang assurance na magiging profit ka pa dito. Kasi para tong trial and error eh. Bubuo ka ng fantasy team mo eh, no? Walang guarantee doon. So, personally, do I regret investing, let's say, $150 dito? Hindi ko naman siya ni-regret kasi kaya ko naman afford mawala yung $150. Pero kung bibigyan ako chance na ulitin or bibigyan ako chance kung mag-i-invest ba ako sa game na to, I'd say hindi na, no? Gagastusin ko na yung $150 sa ibang bagay, hindi ko igagastos dito. Kasi knowing na ganun kahirap manalo, knowing na wheels ang magiging kalaban ko dito, wala akong chance manalo dito. Kaya na ako pumasok dito kasi meron silang, like I said earlier, meron silang incentives na $1 million na prize pool sa mga naglalaro. Ang requirements dun is kailangan mo ng 10k MXP. So nabuo ko yung 10k MXP, so yun na lang yung inahabol ko na hopefully by the end of the season mabalik man lang yung capital ko kasi nilaro ko tong game na to. Hopefully more than $150 ang makukuha ko dun sa $1 million na prize pool. Hopefully. If nangyari yun, then okay lang, di ba? Wala namang problema, nabalik naman yung capital ko. So yun lang. I hope nakatulong tong video na to. Nakatulong ako sa pag-decide sa inyo kung gusto mo bang pasukan to or hindi. If nakatulong, then subscribe kayo, like mo to, share mo tong video to sa mga iba mong friends. So yun lang, thank you, bye bye.